BI Anti-Organized and Transnational Crimes Division ang mga onion farmer ng Bonena Multipurpose Cooperative sa Bungabo, Nueva Ecija. Iniimbestigahan kasi ang pagbili sa kanila ng DA at ng Food Terminal Incorporated ng 140 million pesos na halaga ng sibuyas sa presyong 537 pesos kada kilo noong Disyembre. Pero giit na mga magsasaka, wala silang alam sa kontratang pinasok ng dati nilang chairman na si Israel Reguyal at hindi galing sa kanila ang nabentang sibuyas. Kasi as of December, wala na kaming sibuyas na ganun kadami. Wala na kasi sa storage, sarado na yung storage nung panahon na yon. So wala kaming capacity na mag-supply ng 8,000 something na bags ng sibuyas. Hindi ko alam kung saan niya kinuha yung sibuyas na yon. Hindi totoo na sa Bonena yon. Aminado ang grupo na ipinaubaya nila kay Reguyal ang application nila sa DA para ma-accredit bilang civil society organization at makapagbenta ng sibuyas. Pero nagulat sila nang lumabas sa accreditation nila na 210 ang members ng kooperatiba, gayong 30 lang daw sila. Lumobo rin ang financial statement ng assets nila. Mula mahigit 400,000 ay naging 28.5 million. Masama ang loob ng mga miyembro lalo't ang layunin ng kanilang kooperatiba ay magpautang sa mga maliliit na magbubukid. Pagsamantalahan yung kooperatiba, yung masakit kasi nagamit yon, nakipag-deal sa ganito na hindi namin alam. Wala kaming kaalam-alam talaga. Ayon kay Rosendo So, chairman ng Samahang Industriya sa Agrikultura, 2 beses silang nag-request sa DA na mag-import ng sibuyas kasama ng ibang grupo noong 1 taon. Question namin bakit hindi sila nagpasok ng time ng September. Ang sabi ni Glenn is dahil yun nga, yung grupo ni Israel ang nagsabing huwag na magpasok ng puting sibuyas. Sinabi naman ni Israel at that time, doon sa meeting na yon, kasi may mga pulang sibuyas pa kami. Giit ni So, ang kontratang pinasok ng DA sa Bonena ang nagpataas sa presyo ng sibuyas sa bansa. At that time, yung December meeting, 250 pa lang ang presyo ng farm gate price. Noong nag-purchase yung FTI ng mas mataas, doon nag-umpisa ng I think 545 yata or 575 yata yung bili ng FTI. Kaya tumaas yung presyo ng farm gate. Ayon din kay Bungabon Mayor Ricardo Padilla, Agosto pa lang ay alam na nilang pababa na ang supply ng sibuyas at kailangan na mag-import. Pero hindi raw siya pinakinggan. Anya, naiwasan sana ang pag-angkat ng mas mahal na presyo ng sibuyas at ang tuluyang pagtaas ng presyo nito kung kinonsulta ang mga LGU at ang kanilang mga agriculturist. Pero hindi nila ako kinonsulta doon kung meron pang sibuyas. Pero ako nagsabi sa kanila na wala ng sibuyas ang Bungabong at ang bayan. Tumanggi magbigay ng panayam si Reguyal. Sinubukan namin kunin ang panig ng FTI at ang Department of Agriculture pero wala pa silang binibigay na pahayag. Noong 1 linggo ay sinuspinde ni Ombudsman Samuel Martires ang 3 opisyal ng DA at 2 mula sa FTI dahil sa naturang kontrata ng sibuyas. Ayon kay Martires, malakas ang ebidensya laban sa 5 sa mga reklamong grave misconduct at gross neglect of duty na posibleng ikatanggal nila sa trabaho. Kinwestiyon din ni Martires ang advance payment sa kontrata, ang hindi pagsunod sa implementasyon ng kontrata at ang kaduda-duda umanong deliveries ng Bonena. Ayon sa NBI, nakatakda rin silang imbitahin ang mga opisyal ng Department of Agriculture at FTI para mabigyan din sila ng pagkakataon na magpaliwanag kung paano nila iprinoseso ang pag-angkat ng sibuyas. Nico Bawa, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.